Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa chapter 12 ng Kitabut Tauhid, Babu minasyirki an-nadaru li ghairillah. Ang kabanata, nakabilang sa shirk ang pamamanata sa iba pa liban kay Allah. Sing unang usapin, ma munasabatu hadal bab li kitabit tauhid. Anong kinalaman ng chapter na ito sa kitabut tauhid? Sing sagot, hiya anna nadara lillahi min anwa'il ibadah fasarfuhu li ghairillahi syirkun yunafi at-tauhid. Ang kabanata na ito ay may kinalaman sa Kitabut Tauhid dahil ang pamamanata ay para lamang kay Allah at kabilang sa mga gawaing pagsamba. At dahil ito ay kabilang sa mga gawaing pagsamba, ito nga ay para lamang kay Allah, ang pagtutuon nito sa iba pa liban kay Allah ay shirk, pagtatambal kay Allah at tumataliwas sa tauhid, lumalabag sa tauhid. Sumunod na usapin, arifun nadar logatan wa syar'an. Ipaliwanag kung anong ibig sabihin ng nadar sa literal na kahulugan nito at sa technical na kahulugan nito. Logatan, ibig sabihin literal, at syar'an, technical, kahulugan nito sa Islam o Islamiko nitong kahulugan. An-nadaru logatan al-ijab. Ang nadar sa literal na kahulugan nito sa wikang Arabic, al-ijab. So dito sa kahulugan nito sa wikang Arabic, sa kahulugan nito na literal, logatan al-ijab, mangangahulugan din ito ng pag-oobliga. Pag-oobliga. Sa itong ijab na ito, pag-oobliga, na inoobliga ng tao ang kanyang sarili para kay Allah o dun sa iba paliban kay Allah. At sa technical nga rin na kahulugan nito, ang kahulugan nito sa Islam, ijabul mukallaf ala nafsihi ma laysa wajiban alayhi. Ang gawin ng sino man na obligado ang anumang bagay sa kanyang sarili, na hindi naman ito wajib talaga sa kanya. Gusto niya lang gawing obligado. Gusto niyang obligahin ang sarili niya. Na ganito ang nangyayari sa nadar. Halimbawa, mayroong mamamanata na siya ay mag-aayuno ng 3 araw, ginawa niya itong obligado sa kanya. Kung ito ay ipinamanata niya kay Allah man o sa iba pang mga pinamamanataan ng tao. O maaring ito ay panata na makruh, yung panata na mayroong kondisyon. So ganun din, inoobliga ng tao ang kanyang sarili na tutuparin niya ang kanyang panata kapag natupad ang kanyang kahilingan. So ganun pa rin ijab o pag-oobliga. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, natin natin kung saan ito. Sa Suratul Insan, verse 7, sa sinabi niya, yufuna bin nadar, silang mga tumutupad sa kanilang mga panata. Sa sumunod na usapin, malladhi tadullu alayhi al-aya wa ma munasabatuha lil bab. Anong tinutukoy sa aya na ito? Yung yufuna bin nadari, silang mga tumutupad sa kanilang mga ipinamanata, at anong kinalaman nito sa chapter na ito? Ang sagot, dallat ala wujubil wafa'i bin nadari wa madhu man fa'ala dalik. Ito ay dalil sa pagiging obligado ng pagtupad sa panata. So kapag ikaw ay namanata kay Allah, ikaw ay nangangako kay Allah, kailangan mo itong tuparin. Kailangan mo itong tuparin. So siyempre, tinutukoy dito yung panata kay Allah. Pero kung ang panata ay ginawa para sa Diyos-Diyosan, haram na tutuparin yun. Huwag mong tutuparin. Okay?
So halimbawa, mayroong tao na nung hindi pa siya Muslim, namanata siya para sa isang rebulto, na sa susunod na buwan ay mag-aayuno siya ng 3 araw, sunod-sunod. Pero bago pa dumating ang buwan na yon, nag-Muslim na siya. Hindi na niya tutuparin siyempre ang panata na yon. Kung gusto niya, ipamanata niya ang 3 araw na yun na pag-aayuno para kay Allah, pero hindi niya yun maaring tuparin para sa iba paliban kay Allah. So wajib na tuparin ang nadar, ang panata, at kapuri-puri ang sino mang tumutupad nito. Kapuri-puri ang sino mang tumutupad nito. Ngayon nga sa mga Kristiyano, lalo na sa mga Katoliko, ay merong ang konsepto ng pamamanata. So yung mga nagpapapako sa krus kapag Holy Week, o yung mga naglalatigo sa kanilang mga sarili, nagpapasan ng krus, ang mga bagay na yun ay kanilang ginagawa, sinasabi nila kanila raw panata. At ngayon, bumalik na naman yung pag-ikot ng Nazareno, sa merong mga tao sumasama dun sa traslasyon, na panata raw nila taon-taon na kanilang gagawin, tinutupad. So ang panata, hindi ito bagay na kakaiba sa iba pang mga relihiyon. Tinutupad din nila ito. At actually, mas madalas nga mabanggit sa kanila ang mga bagay na ito. Dahil ang marami sa mga tagasunod ng mga maling relihiyon, dahil wala silang gabay, ang marami sa kanila ay nagmamalabis sa kanilang mga panata. Maraming nagmamalabis sa kanilang mga panata. Katulad nga nung nagpapapako sa krus. So kung halimbawa merong Muslim na magkakaroon siya ng ganoong panata na mapipinsala ang kanyang katawan o mapipinsala ang anumang bagay na pinahahalagahan sa Islam, hindi niya rin yun pwedeng tuparin. Hindi niya rin yun pwedeng tutuparin. Ang nadar ay pagsamba. At kapag pagsamba ito, gagawin lang ito sa mga kaparaanan na pinahintulutan ni Allah na gagawin ng tao. Hindi pwede mag-iimbento ang tao ng sarili niyang paraan ng pagsamba. Okay? So ang nadar, ang pwede mong inadar bilang Muslim, ang pwede mong gawing panata bilang Muslim ay mga gawaing pagsamba lang na pinahintulutan. Fasting, salah, sadaka, hajj, at iba pa. Na siyempre, ang nadar, kumbaga, mangyayari lamang ito matapos na matupad mo ang obligado. Nandadar ka, magpapasting ka sa Ramadan. Hindi nadar yun. Hindi may tuturing na panata kasi obligasyon talaga yun di ba? Hindi yun talaga makukonsider na nadar. O kaya mamamanata ka na mag-hajj ka na hindi ka pa naman nakakapag-hajj talaga. Ang unang hajj mo, hindi yun pwedeng gawing nadar. Yun ay obligasyon. Kung gusto mo, gawin mo yung pangalawang hajj mo na panata kay Allah o gagawin mo yung hajj taon-taon, panata kay Allah, pwede. Pero yung unang hajj mo, hindi mo pwedeng gawing nadar. Okay? So ganito natin inuunawa ang nadar, alhamdulillah. Wa munasabatu halil bab, ang kinalaman ng nadar sa chapter na ito, o yung ayah tungkol sa nadar, doon nga sa Suratul Furqan, anna Allah madaha al-muwafina bin nadari. Si Allah sa ayah na ito ay pumupuri sa mga tumutupad sa kanilang nadar, sa kanilang mga ipinamanata. Fadalla dhalika ala annahu ibadatun, at ang ayah na ito ay tumutukoy na ang nadar ay isang uri ng pagsamba. Faman nadara li ghayrillahi mutaqarriban ilayhi faqad asyrak. At sino man ang namanata para sa iba pa liban kay Allah o namanata sa iba pa liban kay Allah ay nakagawa ng shirk. Siya ay nakagawa ng shirk. At ibig sabihin, ang tao kapag nakagawa ng shirk, nakagawa na rin siya ng kufur. Okay? Kasi hindi magkahiwalay ito. Magkadikit ito. Ang shirk at ang kufur, ang pagtatambal kay Allah at ang kawalang pananampalataya. So meron uling isang aya, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, saan ba ito ulit? So matatagpuan ito sa Suratul Baqarah, verse 270.
wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadarin fa innallaha ya'lamu. Wala kayong anumang ipinangtutustos na panustos, kahit kanino, kahit sa sarili ninyong pamilya, at wala kayong ipinamamanata na anumang panata, liban na lang na si Allah rito ay nakaaalam. Alam ni Allah ang ating mga ipinangtutustos at alam ni Allah ang ating ipinamamanata. Sa sinabi rito, sunod na usapin, ishrah hadihil aya wa bayyin munasabataha lil bab. Ipaliwanag ang aya na ito at linawin kung ano ang kinalaman ng aya na ito sa chapter na ito tungkol sa nadar o pamamanata. So ang sagot, yukhbirullahu ta'ala annahu alimun bi jami'i ma ya'maluhu al-amiluna minan nafaqati wal mandurat. Ipinababatid ni Allah sa pamagitan ng aya na ito na nalalaman niya ang lahat ng ginagawa ng sino mang gumagawa. Alam ni Allah ang ginagawa ng sino mang kumikilos na anumang pagtutustos at anumang nadar o pamamanata. Wa tadammana dalika majazatuhu ala dalika awfar al-jaza lil amilina bihi ibtigaa wajha. At syempre sa aya na ito, dahil nalalaman ni Allah, ibig sabihin tinitiyak din ni Allah ang paggagantimpala sa sino mang tutupad sa kanyang nadar o sa kanyang panata ng pinaka mainam na gantimpala kung ito ay gagawin, kung ang nadar ay gagawin para sa kaluguran lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yung binanggit dito, ibtigaa wajha, na naghahangad sa mukha ni Allah, ibig sabihin naghahangad sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa munasabatuha lil bab, at ang kinalaman ng chapter na ito, ang kinalaman ng aya na ito sa chapter na ito, yung aya na nalalaman ni Allah ang inyong itinutustos at ang inyong mga ipinamamanata, an Allah akhbara annama anfaqnahu min nafaqatin aw nadarnahu min nadarin mutaqarribina ilayhi. Ng ating mga ibinibigay na panustos at ang ating mga ipinamamanata, ito ay naglalapit sa atin patungo kay Allah. Ito yung tinukoy doon. Na nagiging malapit tayo kay Allah sa pamagitan ng nafaka at ng nadar, sa pamagitan ng pagtutustos at pamamanata. Annahu ya'lamu, at ipinababatid sa aya na ito na nalalaman ni Allah ang mga gawain na ito. Wa yujazina alayhi, at tayo ay gagantimpalaan niya sa mga gawain na ito. Fadalla dhalika ala annahu ibadatun faman sarafaha li ghayrillahi faqad asyrak. At nilinaw at binigyang diin muli sa aya na ito na ang mga ito ay pagsamba at ang anumang pagtutuon nito sa iba paliban kay Allah ay shirk. At sino mang magtuon nito sa iba paliban kay Allah ay nagtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. So merong iniulat si Imam al-Bukhari mula kay Aisha radhiyallahu anha. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nadara an yuti Allah falyuti'hu, wa man nadara an ya'sillaha fala ya'sihu. Sino man daw ang namanata na susundin niya si Allah ay marapat niyang sundin si Allah. Ibig sabihin, kung sino mang mamamanata ng paggawa ng gawaing pagsamba o pagsunod kay Allah, kailangan niyang tuparin ang pamamanata na ito. Kailangan niyang tuparin ang panata na ito. Namanata siya ng fasting, namanata siya ng sala, namanata siya ng sadaqah, kailangan niya itong tuparin. Pero, sino mang mamanata ng pagsuway kay Allah o gawain na may kalakip na pagsuway kay Allah, huwag niya itong tutuparin. Huwag niya itong tutuparin, huwag niyang susuwayin si Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, merong mamamanata siya, naiinom siya ng alak, o gagawa siya ng panata na kapag matupad yung gusto niya, iinom siya ng alak. Hindi niya dapat yun tuparin. O maaring mangyari
na ang kanyang panata ay isang gawaing pagsamba. Halal na gawaing pagsamba. Kumbaga, talagang gawaing pagsamba na tukoy, syar'an o masyru, kumbaga, isinabatas. Pero ang pagsasakatuparan naman nito ay magkakaroon ng kalakip na haram. Okay? So, halimbawa, mamamanata yung tao na kapag nanalo siya sa loto o nanalo siya sa weteng, manalo sa sugal, siya ay magsasadaka, hindi niya pwedeng gawin din yun. Hindi niya pwedeng tutuparin yun. Okay? Dahil ang anumang sadaka na galing sa haram ay hindi tatanggapin. Okay? Ang anumang bagay na nanggagaling sa haram ay hindi rin magiging katanggap-tanggap ito. Katulad ng kung paanong hindi tanggap ang wudu. Gamit ang tubig na ninakaw, hindi ka pwedeng magsasadaka gamit ang pera na ninakaw mo o pera na nakuha mo mula sa haram. Mula sa pagpapatubo, pautang na may patubo, ang riba, o mula sa sugal at iba pang katulad nito. So hindi ka pwedeng tutupad ng panata na may pagsuway kay Allah o may kalakip na pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pwede mo lamang tuparin na nadar ay ang pagsunod sa Kanya. Ang pagsunod sa Kanya. Sumunod na usapin, ishrah hadal hadith, wadhkur ma yustafadu minhu wa bayyin munasabatahu lil bab. Ipaliwanag ang hadith na ito at banggitin kung ano ang matututunan mula rito at linawin ang kinalaman nito sa chapter na ito na ang pamamanata sa iba pa liban kay Allah ay shirk, pagtatambal kay Allah. Sing sagot, ya'muru Rasulu sallallahu alaihi wasallam min aujabi man aujaba. Ya'muru Rasulu sallallahu alaihi wasallam man aujaba ala nafsihi ta'atan bin nadari an yuwaffi biha. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-utos sa sino man na nag-obliga sa kanyang sarili ng anumang gawaing pagsamba o anumang pagsunod kay Allah bilang panata. Kasi nga ang pamamanata, di ba, ito ay nangangahulugang pag-oobliga sa sarili. Sino mang obligahin niya ang kanyang sarili na gawin ang isang pagsunod kay Allah bilang panata ay marapat na tuparin niya ito. Marapat na tuparin niya ito. Lianna ta'atallahi wajibah. Dahil ang pagsunod kay Allah ay wajib, obligado. At ano ang kahulugan ng wajib kung may kinalaman sa gantimpala? Tama. Pero saka mo na muna banggitin yung situation. Doon muna tayo sa simple. Okay? Ang wajib, pag ginawa mo, may gantimpala at pag di mo ginawa, ay mayroong parusa. Okay? Ang pagsunod kay Allah ay wajib. Pag sumunod ka kay Allah, may gantimpala. At pag sinuway mo si Allah, may parusa. Wala nang situation dito. Basta sinuway mo si Allah, may situation na pag sinuway mo si Allah, may gantimpala ka, walang ganun. Maring mangyari na, ang tinutukoy dito, hindi yung pagsuway. Ang tawag doon, mahdurat. Mga bagay na maaring technically haram, pero mapahihintulutan dahil sa hinihiling ng panahon o pagkakataon. Pero ang intention mo ay para sundin si Allah. Okay? Mahdurat. Bawa niyan, nandun ka sa isang isla, naligaw ka doon, napadpad ka ron, walang ibang makain. Baboy lang. Kumain ka na ng baboy, yun ay aplikasyon nung prinsipyo, ang matinding pangangailangan ay magpapahintulot sa haram. O maaaring magpapahintulot sa haram. Pero hindi palagi. Okay? Hindi sa lahat ng sitwasyon. Pero dito sa usapin na ito, black and white ito. Ang pagsunod ay pagsunod, ang pagsuway ay pagsuway. Ang pagsunod may gantimpala at ang pagsuway ay may parusa. Doon sa pagkain mo ng baboy dahil sa
Walang makain na iba, liban sa baboy, doon sa isla. Hindi yun pagsuway actually. Kasi sabi ni Allah sa Quran, Al-Mudtar Gayra Bagin, yung tao na napilitan at hindi niya hangad na suwayin si Allah. So doon sa pagkain mo ng baboy, kasi walang ibang makain, hindi mo naman hangad din doon na suwayin si Allah. Okay? At kahit sa iba pang mga gawain, halimbawa, ooperahan ng doktor yung tao, haram na susugatan mo o pipinsalain mo yung tao. Pero kapag hihiwain mo yung tiyan niya para matanggal yung appendix na namamaga, hindi yun pagsuway. Yun ay pagsunod pa rin na may tuturing. Kaya doon sa pagsuway, pagsunod, walang depende sa sitwasyon doon. Okay? Walang depende sa sitwasyon. Ang pagsuway ay pagsuway haram at ang pagsunod ay pagsunod wajib. Okay? Wayunha min nadarin ma'siyah anil wafa'i biha. At pinagbabawalan ng tao, hindi, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pala ito, hindi yunha, yanha. Wayanha min nadarin ma'siyah anil wafa'i biha. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagbawal siya sa pamamanata ng merong pagsuway kay Allah. Lianna ma'siyatallahi muharrama. Dahil ang pagsuway kay Allah ay haram. Ito na ibig sabihin ng haram, kabaligtaran ng wajib. Kapag ginawa mo may parusa, at kapag hindi mo ginawa ay mayroong gantimpala. Walang sitwasyon dito. Okay? Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Tunay na ang halal ay malinaw at ang haram ay malinaw. Okay? Sa mga aral dito, alhamdulillah, sa merong tinukoy na 2 aral, inshallah. O, tapos na pala itong chapter 12. So next week, pwede natin kunin itong chapter 13. Unang aral, annahu yajibul wafa'u bin nadari idha kana ta'atun. Obligado ang pagsunod sa nadar kung ito ay pagsunod kay Allah. Anong ibig sabihin nito obligado? Kailangan mo gawin. At kapag hindi mo tinupad ang isang panata, sinasabi ng mga scholar, maaari itong mapapabilang doon sa pagbali mo doon sa tinatawag na halful yamin. Yung panunumpa. Na kapag hindi mo ito natupad, magpapalaya ka ng alipin. Ako hindi mo kaya, ngayon wala namang alipin ngayon, magpapakain ka ng 10 tao o dadamitan mo yung 10 tao, magbibigay ka ng damit sa 10 tao o mag-aayuno ka ng 3 araw sunod-sunod. Ang tawag naman doon ay kafaratul yamin. Kafara, kabayaran sa yamin, kabayaran sa panunumpa. Kasi sabi ng mga scholar, ang pagbali sa anumang ipinamanata mo, hindi mo tinupad, syempre panata na halal, panata na walang pagsuway kay Allah. Kapag hindi mo tinupad yung panata mo, ay nagkakasala ka at kailangan mo itong pagbayaran sa pamagitan ng kafaratul yamin. Okay? Pero syempre, doon sa pagpapakain din, may dagdag ko rin, katulad doon sa kafara, doon sa hindi makapag-fasting, so yung pagkain, pwede mo rin nalang ibigay sa kanila na na hilaw na pagkain, sila na magluluto. Pwede rin. Pwede na ganun inshallah. So nga, unang aral, dapat to pa rin ang panata kung ito ay pagsunod kay Allah. Panata na pagsunod kay Allah, ibig sabihin, wala itong kalakip na pagsuway kay Allah. Pangalawang aral, anna nadar al-ma'siyah la yajuzu al-wafa'u bihi, at ang nadar na may pagsuway kay Allah, ang panata na may pagsuway kay Allah ay hindi dapat to pa rin. Hindi dapat to pa rin na kapag hindi mo ito tinupad, walang kafaratul yamin. Kasi hindi mo nga dapat gawin Hindi mo kailangan magbayad ng kafara. Okay? Ang kailangan dito, taubah. Ang kailangan dito ay pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siyempre, magiging kabilang na rin doon sa mga nadarun ma'siyah, yung mga pamamanata na may pagsuway kay Allah, yung panata mo sa iba paliban kay Allah. Yung katulad ng sample natin kanina, di ba? Merong hindi Muslim na manata siya sa Santo Niño. Sa Nazareno na lang kasi malapit na naman yung yung traslasyon.
Namanata siya sa Nazareno na taon-taon, sasama siya doon sa traslasyon, doon sa parada ng Nazareno. Nakasama ka na doon? So, sasama siya doon, yun ang kanyang panata. Kaso, ilang araw na lang bago yung traslasyon, nag-Muslim na siya. So, pag dumating yung traslasyon, hindi niya siya pupunta doon. Hindi na niya kailangang tuparin yun. At wala siyang ibang kailangang gawin, hindi niya kailangan ng kafaratul yamin o ano pa mang kabayaran. Kailangan niya ang tauba at sapat na sa kanyang tauba, inshallah. At panghuli ngayong gabi sa chapter na ito, kasi next week yung chapter 13 na, Babu minasyirkil isti'adatu bigairillah. Ang kabanata na shirk din na maituturing ang pagpapakupkop sa iba paliban kay Allah. Okay? Pagpapakupkop sa iba paliban kay Allah. Nagpapakupkop ka sa demonyo para protektahan ka sa demonyo, magpapakupkop ka sa mangkukulam para protektahan ka sa mangkukulam, mga ganung bagay. At syempre, yung nagpapakupkop sa mga Diyos-Diyosan, sa Santo Niño, sa Nazareno, kay Mama Mary, at kung sino-sino pa. Lahat yun ay shirk. Ang pagpapakupkop ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad nga, di ba? Yung istiada, anong sinasabi sa istiada? Audu billahi. Kay Allah lang tayo nagpapakupkop. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Nagpapakupkop tayo kay Allah lang laban sa Satanas na isinumpa. Kasi nga, panghuli nga, wa munasabatuhu lil bab, ang kinalaman ng hadith na ito, yung kaninang nabanggit na hadith na man nadara an yuti Allah, sino man daw ang manumpa o mamanata na susundin niya si Allah. Ang kinalaman daw ng hadith na ito doon sa chapter, annahu dalla ala anna nadara li ghairillahi ma'siyatun yuhramul wafa'u bihi likawnihi syirkun. Ang pamamanata sa iba paliban kay Allah o pamamanata sa pagsuway kay Allah ay hindi dapat tuparin. Pinagbabawal ang pagtupad dito dahil ito ay syirk o dahil ito ay pagsuway kay Allah. Alhamdulillah. Lahat ng ito ay ipinagbabawal. Ang pwede lamang tuparin na pamamanata ay ang panata na pagsuway kay Allah o pagsamba. At ganyan nga lilinawin nga natin yung panata na may kondisyon, ito ay panata na makruh at dapat na iwasan ng Muslim. Halimbawa, yung mga kuffar, yung mga hindi Muslim, minsan namamanata sila na kapag pinagaling yung anak nila o gumaling yung sakit niya, namanata siya na magsisimba siya tuwing Biyernes o mag-aalay siya ng ganito, ganyan. Yung mga panata na ganito na may kondisyon ay hindi dapat ginagawa ng Muslim. Kasi parang inuobliga mo si Allah na gawin yung gusto mo. At kapag ginawa ni Allah yung gusto mo, saka mo lang siya sasambahin. Di ba ang kapal na mukha ng dating ng tao na ganun? So ang Muslim ay dapat na nagpapakumbaba kay Allah. So dapat kung sasamba tayo kay Allah ay walang kondisyon, walang kapalit kumbaga. Liban na lang na syempre naghahangad tayo sa Kanya ng biyaya, pangangalaga at hindi mga material na bagay. At ang anumang bagay na darating sa atin ng mga pagsubok, ito ay ating pagtitiisan. Kung gusto mong mawala sa iyo yung sakit ng anak mo, halimbawa, di manalangin ka lang kay Allah, hindi mo kailangan mamanata. Okay? Kaya makruh, na yun nga, ang ibig sabihin ng makruh, mas malapit ito sa pagiging haram, nagiging makruh, yung pamamanata na may kondisyon, dahil ito ay hindi magandang ugali ng mananampalataya sa kanyang Panginoon. Okay? Halimbawa, merong anak, hugasan ko yung plato, pero kailangan, bilhan mo muna ako ng ganito. Bilhan mo muna ako ng cellphone, maghuhugas ako. Mamabatukan niyo yung anak niyo pag ganun, ang kapal ng mukha mo. Sasabihin niyo sa kanya. O ganun din si Allah pag ginanon ng tao, di ba? At mas karapat dapat si Allah sa lahat ng uri ng kabutihang loob ng tao. Alhamdulillah. At actually yung pamamanata nga sa ganitong kalagayan, yung merong kondisyon na ginagawa ng kuffar, minsan dyan sila lalong naliligaw eh. Kasi paano kung mangyari? O kahit sa Muslim, namanata siya. O Allah, kapag ako nakapasa sa board exam, magpa-fasting ako.
hindi nakapasa. Di masama loob niya ngayon kay Allah. Si Allah ay sisisihin niya. Naintindihan nyo? Sasama yung loob niya kay Allah. At nangyayari yan sa kuffar. Nakwento ko na sa inyo, meron kaming teacher sa chemistry nung third year high school. Meron siyang polio. At yun nga, sabi niya na hindi raw siya naniniwalang may Diyos. Kasi namanata raw sila ng namanata siya tsaka yung nanay niya, hindi naman siya gumaling. Hindi ko rin maintindihan yung logic niya. Gusto niyang gagaling yung polio niya. Ang polio kapag lumala na at yung paa mo hindi na pantay, hindi na yan magpapantay. Himala na lang talaga yung makakagawa niya na magpapantay yan. Na parang kumbaga parang nawala sa kanya nawala yung pagka-professional niya dun sa kanyang mindset na kailangan susundin ng Diyos kung ano yung gusto niya. Yung Muslim hindi ganon. Ang Muslim, kaya nga tayo, ang relasyon natin kay Allah ay ang pagiging alipin ni Allah. At ito ang marapat na relasyon ng Muslim, ng mananampalataya kay Allah. Nakatulad ng alipin, tao na alipin ng kapwa-tao, nakadepende tayo kay Allah. Siyempre, mas matinding pagdepende o pag-asa kay Allah. At bilang alipin, tayo ay sa Kanya lang humihiling, sa Kanya lang tayo humihingi ng tulong, at bilang alipin, hindi tayo nagmamalaki kay Allah. Yung mga kuffar, hindi nila maintindihan yan. Yung mga hindi Muslim, hindi nila maintindihan yan. Sinasabi nila, napakalupit naman ng Diyos ng mga Muslim kasi inaalipin ni Allah ang mga Muslim. Hindi ganun. Mapagmalaki lang talaga sila, mayabang lang talaga sila, kaya hindi nila naiintindihan yung konteksto ng pagkaalipin ng mananampalataya sa kanyang Panginoon. Pero kung tutuusin, kasi nga naging volunteer catechist ako nung high school, ang mga nagpapakabanal na Katoliko actually, o kahit ibang relihiyon, ganito rin ang trato nila sa sarili nila kay Allah o kay Jesus o kung ano pa mang tawag nila sa Diyos. Alipin. Okay? Alipin din ang tawag nila o turing nila sa kanilang mga sarili sa paglilingkod sa Panginoon. So yun ang marapat na ugali ng tao, ng mananampalataya. Kaya hindi pwede na tayo ay mamamanata na mayroong kondisyon na dapat tutuparin ni Allah yung gusto natin bago natin gawin yung isang pagsamba. Alhamdulillah, talinaw natin ang bagay na ito. So next week, tutuloy natin chapter 13 inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.